Hello guys! Good morning, good morning. Kumusta po kayo? Ayan, this is Anthony. Kumusta po kayo? Hello, hello, hello. Ayan, sa lahat po ng ating mga kamangyan. Kumusta po kayo? Ayan, sa lahat ng mga kapwa ko Mendoreño at lahat ng mga kapwa ko RTL Racers. Ayan, good morning po sa inyong lahat. So, guys, ayan, ngayong umagang ito, pag-usapan natin yung mga untold stories, yung mga untold facts about RTL Chicken Business, yung mga hindi masyado pinag-uusapan kasi ito ay isang sensitibo, ito ay medyo nakaka-discourage sa mga tao, at ito ay medyo scary sa lahat ng mga hindi sanay sa ganitong klase ng negosyo o dun sa mga nagsisimula pa lang, ito ay medyo nakakatakot. No? So guys, kung ang inahanap ninyo ay certainty at gusto nyong tingnan yung other side ng negosyong ito, is stay tuned at pag-uusapan natin yan pagkatapos lamang ng maikling intro. Okay guys, so welcome back. Ayan, this is Anthony pa rin, ang palagyan nyo nakakasama dito sa ating mga video. No, this is your kamangyan at ka-RTL Anthony Melendres. Ayan, so sa lahat po ng mga kababayan natin na hindi pa nag-subscribe, please subscribe to this channel para nang sa ganun po naman ay matulungan nyo ako para makapagbigay tayo ng mas maganda at mas full pack na information, experience dun sa ating mga kababayan na nagnanais mag-alaga ng paitloging manok. So guys, ayan, so click nyo na rin yung notification button dito para nang sa ganun lagi kayong updated sa lahat ng ating mga upload. No? So yun. So guys, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta. Like I said, we are growing really fast. At this rate, siguro by the end of the year, makaka 10,000 tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Anyway guys, so ngayong umagang ito, ang pag-uusapan natin guys ay yung untold facts about RTL business. No? Yung mga hindi masyado pinag-uusapan, yung mga hindi masyado pinagkukwentuhan, hindi masyado isinishare sa mga videos, hindi masyado pinag-uusapan sa mga vlogs, no? So ito ang ating pag-uusapan ngayon. So yung mga medyo nakaka-cringy na katotohanan sa pag-aalaga ng RTL Chicken. Ayan, so ngayon ay yan ang ating topic. So wag na natin itong patagalin guys, at kung ikaw ay nandito ay sige, mag-tune in ka lang at makinig ka sa ating mga pag-uusapan ngayon. Unang-una guys, wag natin kalimutan yung hindi masyado pinag-uusapan pero nadi-discuss, no, yung high capital investment. So guys, kahit pa 48 heads lang ang inyong aalagaan, kahit pa yan ay 92 heads o 96 heads, kahit pa yan ay 200 heads, 300 heads, 500, 1,000. Ang pinag-uusapan po natin dito ay napakalaking halaga. 48 heads ay at least meron kang 20,000 investment dito. No? Kung less than 100 o 100, nasa around 40 to 60,000 ang pag-uusapan natin dito. Kung ikaw ay 100 plus na 200, you're talking about tens of thousands of pesos dito. Yan ang ating isa sa mga hindi masyado na didiscuss. So, dahil mataas ang kapital natin dito, kailangan nating maging sure na yung ating kapital na bibitawan is dapat mababawi natin. So, dapat medyo lagi nating meron tayong feasibility study, meron tayong program o yung ating plano kung paano natin makukuha at mababawi yung ating mga pinuhunan. Kasi unang-una, mahal ang manok guys. Ngayong bare months ay we're talking at least about 440, 430 pesos per chicken. So imagine niyo, napakamahal niyan. So ngayon, kung meron kang alagang 100, that is 48,000 already, or 43,000 or 44,000. Manok pa lang yan. Hindi pa natin pinag-uusapan yung cages, which is now, ang cages, you're talking at least about
8,000, 8,200. Meron pa nga ako nabalitaan 9,500 na naniningil ng isang cage na pang 48 chicken. So nagmahal na yan guys ngayon. Mahal ang feeds, no? Ang hindi bumababa sa lahat ng mga farmers na issues is yung feeds. Pataas ng pataas, pamahal ng pamahal, palaki ng palaki ang ating gastos sa ating mga farms, no? Whether piggery yan, whether poultry yan, at lahat ng kumakain na animals ng feeds, no? Pamahal ng pamahal yung mga yan. So, kalimitan, hindi yan pinag-uusapan o hindi tinatakil ng extensive yung pagkakaroon ng high capital investment. So, pag high capital investment, especially pag nandun ka na sa 500 heads pataas, medyo mataas na yung ating puhunan. You're talking about hundreds of thousands. So, dapat guys, kung ikaw ay nagpaplano na mag-alaga ng manok at gusto mong pasukin ang ganitong klaseng negosyo, lagi natin tatandaan na dapat pag-aaralan natin ng maayos. So, yon. Pero, hindi din natin maikakaila na paglaki ng kapital, paglaki din ng return. So, syempre, pag 48 lang ang inaalagaan mo, maliit ang kapital, manageable, pero medyo malaki-laki na rin. Compare dun sa 500, mas malaki ang difference ng kitaan pag naandun sa ganong klase ng scale. No? Especially kung gusto mong mag 2,000, mag 2,500, mag 5,000, mas malaki ang kikitain doon. Kaya lang, mas malaki ang kapital at investment na gagawin natin doon. Okay? So, ikalawang untold stories o hindi masyado napapag-usapan. Itong pag-aalaga ng manok is laborious job, no guys. Ito ay matrabaho, no? Hindi natin ikakaila na maraming trabaho ang pag-aalaga ng manok guys. Sa paggising pa lang, no, sa pagpapatuka ng inyong mga manok, paggising pa lang papainumin ng manok. Pag medyo merong mga manok na matamlay, pag medyo merong sinisipon, kailangan immediately ititreat natin yan. Gagawa natin ng plano kung paano natin ititreat yan. Paano natin pagagalingin yung mga manok. Kasi pag namatayan tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, sobrang laking kabawasan na agad yan sa ating kapital. No? So, matrabaho to. Paggising mo pa lang sa umaga, 5 o'clock, magpapailaw ka na. Tapos magpapainom ka. Tapos magpapakain ka. Tapos maya-maya maglilinis ka. Tapos magpapakain ka na naman. Magpapainom ka na naman. Tapos iingatan mo pa yung iyong mga manok na ma-stress. Kailangan, dapat lagi silang komportable. So, guys, isa sa mga bagay na hindi pinag-uusapan palagi is, o hindi dinidiscuss, is yung pag-aalaga ng manok na RTL chicken is matrabaho. Pero, sa kabila ng lahat, kapag kayo nag-i-enjoy, yung trabaho na yan, hindi siya nagiging trabaho. Nagiging enjoyment yan. Nagiging libangan mo na lang yan kung ikaw ang nag-aalaga ng mga manok. Ako guys, hindi ako nag-aalaga directly ng aking mga manok dahil nasa abroad ako, pero nakikita ko everyday almost 18 hours nakikita ko sa CCTV ang aking mga manok at ako nag-aaral kung paano papatakbuhin yung negosyo, paano alagaan ng manok, ipinapasa ko yan sa tao ko at nag-i-enjoy ako doon sa ginagawa ko. Pero hindi siya maikakaila na matrabaho siya. Actually, yung trabaho ko medyo konti lang kumpara dun sa trabaho na ginagawa ng aking mga tao. Okay? So, ikatlong bagay na hindi pinag-uusapan guys o yung mga untold facts about the RTL chicken business is high risk, no? Very high risk ito guys. Ang ating mga manok is very prone yan sa peste, no? Yung ating mga manok ay very prone yan sa kakasakit at kalimitan pag pineste ang isang flock ng mga manok, patay lahat yan. Kalimitan, no? So, kung may 500 ka at dinaanan ka ng peste, yari ka. Yung 500 mo, no, yung puhunan mo na almost 350,000, pagka sa 500 heads at dinaanan ka ng peste, ubos yung iyong mga manok, ubos yung 350,000 mo. Ikalawa na hindi din maiiwasan na very high risk is yung natural causes. Dinaanan ka ng baha,
dinaanan ka ng bagyo, namatay ang mga manok mo, napinsala ang mga cages mo, napinsala ang mga kulungan mo, na nilamig ang mga manok mo, at mga kung ano-ano pang mga ganitong klase ng kalamidad. Hindi natin minsan may iwasan yan. At yan ang isa sa mga nakakatakot. Yan yung isa sa mga nagiging risk doon sa ating pag-aalaga ng ating mga manok. Ikaw ba? Handa ka na ba na iisugal yung iyong kapital para dito sa ganitong klase ng negosyo? Pero kung nakalusot naman at walang peste, walang natural causes, walang kalamidad, ang iyong mga manok naman ay magbibigay sa iyo ng magandang return. Okay? So yon, guys, willing ka bang i-trade yung security mo o willing kang i-risk para mas kumita pa yung 350,000 mo sa iyong bangko? Ilabas sa bangko, ilagay sa negosyo para kumita. Kung kumita ng 100,000 yon sa loob ng isang cycle, kaya mo bang i-risk yun? Even this business is a bit high risk. No? Okay? So guys, ang pang-apat dyan na hindi masyado pinag-uusapan o yung untold facts about RTL chicken business is yung mortality. So kasunod ng high risk, yung posibilidad na magkaroon ng peste at saka natural causes. Kung wala niyan, meron pa ding mga mortality sa ating mga manok. Isa sa mga hindi ko in-anticipate, guys, nung ako ay nag-alaga at nagsimulang mag-alaga ng manok is akala ko yung 500 mangingitlog ng 500 at mababawi ko agad ang puhunan ko, walang mamamatay doon, hindi ko inakala. Pero sa pag-aaral ko, sa patuloy na pagbabasa, sa patuloy na pagnunood ng mga YouTube videos, sa patuloy na pakikipag-usap sa mga nag-aalaga na manok at sa lahat ng mga nag-advise sa akin na ganito, ganyan, meron ko natutunan na napakarami pala din ang magiging mortality ng ating mga RTL chicken. So, ang advice sa akin is at least 10% ng iyong inaalagaan ay ihanda mo ng magiging mortality sa iyong isang cycle. So, kung 500 yung inalagaan ko, masakit man sa loob ko, tatanggapin ko na o ihanda ko yung sarili ko na merong at least mamatay na 50 heads ng chicken sa aking 500. So hopefully hindi umabot sa 50 heads pero at least kampante na ang aking loob na kung mamatayan ako ng 50, yun ang aking at least na magiging mortality, 10%. So kung yung 10% na yon ng yung 50 i-times mo na lang sa 400, yun ay 20,000 pesos agad. So medyo malaking pera din yon pero wala tayong magagawa. Bahagi ng pagninegosyo ang pagsusugal. At isa sa mga sugal natin is yung mortality o yung death ng ating mga manok. Okay guys, so kung kayo nakakasunod dito at nandito na kayo sa pang-5, no guys, kailangan ay i-click nyo muna yung subscribe button at i-click nyo yung notification button nang sa ganon ay kayo ay ma-notify sa susunod nating pag-uusapan dito sa ating channel. Okay guys, number 5. No, number 5 sa mga untold facts or hindi masyado na didiscuss na reality o facts about RTL chicken business. It needs a clear understanding of the business. Isa yan sa mga hindi masyado napapag-usapan sa mga videos sa negosyo na to. No? So, madami na ako napanood na ganyan, pero hindi nila masyado na-explain na dapat ikaw, kung ikaw ay magsisimula ng ganitong klase negosyo, meron kang clear understanding kung paano mo patatakbuhin yung negosyo. Bakit? Kasi yung lahat ng mga pinag-usapan natin mula number 1, number 2, number 3 hanggang number 4, kapag may clear understanding ka kung paano tumatakbo yung negosyo, magiging madali na lang sa'yo para magsimula ng ganitong klase negosyo. Lahat ng klase negosyo may risk, no? Pero kung may clear understanding ka, kahit na anong klaseng negosyo din, kaya mong pasukin dahil alam mo kung ano yung magiging benefits at ano yung iyong magiging risks, no? So tayong lahat bilang mga negosyante, bilang gustong kumita, bilang mga nagninegosyo, gusto nating kumita, gusto nating
madagdagan yung ating income. Hindi lahat ng klase ng negosyo na pinapasok natin ay done deal. Hindi lahat yan ay sigurado kikita. Kailangan may konting risk. At itong pag-aalaga ng paitloging manok na negosyo ay hindi yan exempted. No? Walang exempted sa ganitong klase ng negosyo. May risk pero mataas din ang reward. No? So, ikaw bilang isang negosyante, bilang gustong magsimula o bilang isang OFW na gustong magnegosyo ng ganito, ano ba ang gusto mong gawin? Handa ka ba na pasukin yung 5 ito o yung mga risk na ito? O handa ka rin na i-risk ito para makagain ka ng mas maganda? So yun lang guys, maraming salamat. Hopefully ang video ito ay nakatulong sa iyo. Hopefully ang video na ito ay nakapagbigay sa iyo ng understanding para mas maging well-informed ka sa pagsisimula mo ng RTL business. Okay? So maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod na video. Bye-bye!